Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dating Pangulong Duterte sinakay na sa eroplano patungo daw ng ICC sa the Netherlands. PRD dadalhin sa Netherlands. Pangulong Bongbong Marcos magbibigay ng pahayag anumang oras kaugnay sa pag-aresto kay Digong. VP Sara Duterte binanata ng pamahalaan. Isinuko raw ng Administrasyong Marcos ang kanyang ama sa mga dayuhan. Mga taga-suporta ni Duterte nagtipon-tipon sa Davao at iba pang lugar sa Mindanao. PNP sinalalim ang buong bansa sa heightened alert. Sinakay na sa isang eroplano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinihinalang papunta itong International Criminal Court sa the Netherlands. At live mula sa Villamor Air Base sa Pasay City, nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, sa mga oras na ito, may impormasyon na ba kung nasaan na ang eroplano ng dating Pangulo? Bokmean, wala pa tayong nakikitang chartered flight na lumilipad paalis ng Villamor Air Base dito sa Pasay City, pero nakakakuha tayo ng impormasyon kung saan ito dapat pupunta. Mula sa NAIA, dadako muna ito sa Dubai sa UAE para sa stopover bago dumiretso sa The Hague sa Netherlands kung nasaan matatagpuan ang punong tanggapan ng International Criminal Court. Pero bakas sa mga huling post ng mga kaanak at kaalyado ng dating Pangulo na wala silang kaalam-alam kung saan dadalhin si Duterte. Alas 9 ngayong gabi nang isakay sa isang chartered plane si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nagbigay ng pahayag ang dating Pangulo pero ayon sa kumuha ng video, dadalhin sa The Hague, Netherlands si Digong. PRD dadalhin sa Netherlands. Inaresto ng Banyaga. Kitang sumakay din ng naturang eroplano sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, PNP spokesperson Jean Fajardo at CIDG Chief Nicolas Torre III. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Sa isang video ng anak ni Duterte na si Kitty sa Villamor Air Base sa Pasay City, kausap ni Medialdea si Torre. Ayon kay Kitty, puwersahang isinasakay ng eroplano ang kanyang ama sa hindi pa tukoy na lugar. Matapos niyan, makikitang kausap na ng dating Pangulo si Torre. Sasama raw si Digong sa mga otoridad. Sasama ako sa ito. Yes, sir. Thank you, sir. Total, nandito naman tayo sa government facility. Yes. So, escape is not a problem. Nothing to lose, absolutely nothing. Pero hindi raw sasama si Digong kung sa The Hague, Netherlands siya dadalhin. Bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Malayo masyado yung Hague. Hindi doon ka nga dalahin eh. Hindi nga papayag ang Supreme Court dyan. May mga abogado. Ayon sa dating Pangulo, maituturing na kidnapping kung sa The Hague siya idederecho. Sa ginagawa raw sa kanya ngayon, may malamang pasaring si Digong kung sakaling tatakbong presidente ang anak niyang si VP Sara. May family, lalo na si Vice President. Ikaw bukas mag-presidente yan. Was-was tayong lahat ito. So, on a longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan dahil nga sa ginawa niya. Bago yan, mahimbing na natutulog si Digong sa sofa habang nakadetine sa Villamor. Naka-oxygen mask at mataas daw ang kanyang sugar level. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC, Bago dalhin sa Villamor Air Base, inaresto si Duterte sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kaninang umaga. Kinwestiyon pa ni Digong ang pag-aresto sa kanya. The legal basis for my being here
As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says what is the law and what is the crime that I committed. Kasama ni Duterte na bumalik ng bansa mula Hong Kong ang kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia, anak na si Kitty, dating LTFRB chairman at abogadong si Martin Delgra at si Medialdea. Sinubukang sumunod ng ibang kaalyado ng dating Pangulo, kabilang si dating presidential aide Senator Bongo na may daladala pang pagkain pero hindi sila pinapasok. Nauwi pa sa tensyon kahit si Hanilet ang sumundo kay Go. Hindi na ako papasok. Ayaw akong papasukin dito. Notary lang siya. Notary lang. Notary lang. Notary lang. Notary lang. Notary lang. Notary! Wala mong kaso eh. Ang mga eksena sa pagpapaaresto kay Digong, binatikos ni Nago at dating DOLE Secretary Silvestre Bello. The process should be, if there is really a warrant of arrest, it should be given to our Department of Justice para sila mag-implement. Hindi raw ito makatarungan at hindi dumaan sa tamang proseso. Napasugod din sa Villamor ang mga vlogger at taga-suporta ni Digong para magbantay. Matapos ang ilang oras na pakiusapan, pinayagan namang makapasok ang dalawang doktor ng dating Pangulo para masiguro ang kalusugan nito. Sa isang pahayag, siniguro rin ng palasyo ang kalusugan ng dating Pangulo pero panawagan ni Go. Bigyan niyo naman po ng konting respeto ang former President Tatay Digong. May mga tatay rin po kayo, may mga lolo rin po kayo. Pakiusap ko sa mga kasamahan natin sa gobyerno, minahal namin kayo noon. Nakatanggap tayo ng impormasyon na nagpunta sa Korte Suprema si Attorney Israelito Torion para i-check ang status ng petisyon ng kapo ni Duterte para sa isang temporary restraining order para essentially hindi siya mailipad paalis ng bansa. Pero wala pa tayong konfirmasyon kung nag-grant nga ang TRO na ito dahil ang huling impormasyon mula sa Korte Suprema ay iniraffle ang petisyong ito. Balik sa inyo. Okay, Brian, confirm na natin na ang dating Pangulo ay nakasakay na sa eroplano kanina pa. Ang tanong siguro ng maraming tao ngayon, maraming Pilipino ngayon, ang eroplano ba ay nag-take off na o nasa tarmac pa rin? Oo. Bok, sa mga oras na ito, likely nasa tarmac pa ang eroplanong ito dahil lahat naman ng mga tao rito ay kahit na ongoing ang kanilang programa ay may nakaabang pa rin sa himpapawid kung meron na bang lumilipad na chartered flight. Nabanggit naman natin ang mga detalye ng naturang flight na yan ay wala pa tayong nakikita sa mga oras na ito. Pero as soon as makuha tayo o makakuha tayo ng confirmation, yan ang agad-agad nating ibabalita. Kaya sisikapin ko makabalik mamaya para makapagbigay ng karagdagang update. Balik sa inyo. Brian, we can't help but ask kasi yung kapaligiran mo, maraming tao, may mga sumisigaw. May formal program na ba dyan na nangyayari? Sino yung mga nagsasalita? At kumpara kaninang hapon dahil nakamonitor naman tayo, masasabi mo ba mas dumami yung tao ngayon o hindi naman? Oo, Mean, kasi kaninang may araw pa, yung ilang supporters na nakita natin, mga pribadong mamamayan, yung iba galing sa Davao City, nasa ilalim lang sila ng Skyway. So talagang open yung area na nasa tapat ng Gate 5. Pero sa mga oras na ito, nasa likuran ko, maaaring maaninag ninyo at naririnig nyo rin ngayon dahil may sound system na. Maraming taong punta rito at nagtitipon para ipahayag ang kanilang suporta sa kanilang iniidolong si Rodrigo Duterte at ang pagkamuhi nila sa gobyerno dahil sa di umano'y o sa tingin nila ay illegal na pag-aresto at pagdetine sa kanilang dating Pangulo. Balik sa inyo. Brian, last question from me. Where are you exactly now? Kasi maraming gate itong Villamor Air Base. Ito ba yung nasa tapat ng Air Force Museum? Kasi medyo marami-raming tao nakikita ko sa likod mo, at least dun sa framing. So naisip ko kung yan ba'y maluwag na lugar o yan ba'y siksikan?
Tama ka riyan, Bok. Nasa aking kanan, nasa kaliwa, sa inyong screen, yung tinutukoy niyong museo. Nandito tayo ngayon sa tapat ng Gate 5 ng Villamor Air Base dahil meron ditong open field na pwedeng pagtipunan ng mga tao. Balik sa inyo. I'm wondering lang kung if you can give an estimate of how many hundreds or thousands. Well, maybe not a number. Siguro siksikan ba mga tao dyan o kalat-kalat? Tsaka number 2, mainit ba ang temperatura ng crowd? Hindi ng klima, ng crowd. Oo, Bo, kahit mahangin kaninang hapon, ngayon mas ramdam natin yung alinsangan, no? More than the actual heat, I guess it's the humidity. Kaya yung mainit na pakiramdam ay mas evident. In terms of estimate, we're still trying to get a final figure mula sa Metro Manila Police. Pero ang nakikita natin sa ating likuran sa mga oras na ito ay medyo, hindi naman kalat-kalat, no? Medyo nakatipon sila sa bandang gitna, although hindi sila makalapit sa Gate 5 dahil nga sa mga nakabantay na mga pulis. Meron pa namang space or breathable space para sa mga nagrarally dito ngayong gabi. Balik sa inyo. Brian, I'm sure may mga nakausap ka ng mga supporters dyan. Ano bang plano dyan? Hanggang anong oras sila dyan? Iintayin lang ba nilang makalipad yung itong aeroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Duterte o pamorningan sila dyan? Paano ba? Ay, oo, Mean. Dahil kung narinig niyo ngayon, yung tindi ng galit nila sa mga nag-i-speech dito, kanina may nagsabi na nga na walang tulugan. Handa silang magpaumaga kung kinakailangan dahil nga wala rin pa tayong kumpirmasyon sa kung anong oras o kung lilipad ba ang eroplanong ito na sinasakyan ng Pangulo ngayon, ng dating Pangulo ngayon. Pero handa silang maglaan ng oras. Kumbaga, yung iba nga sa kanila, iniwan pa yung kanilang mga trabaho, iniwan yung kanilang mga anak sa bahay, ipinagkatiwala sa kapitbahay para lang magpunta rito at ipahayag ang kanilang pag-aalala at pagsuporta kay Duterte. Balik sa inyo. Okay, Brian, last question from me. Baka pwede mo ipihit ng konti yung camera, mag-pan ka ng konti so we can have a clear picture doon sa size ng crowd tsaka yung location. Konti pihit lang, konti pihit. Let's see. Let's take a look-see. Okay. So ipapakita ngayon ng ating team, ang ating camera operator, papakita ngayon ng nangyayari sa aking likuran. Nagtipon-tipon, makikita sa likuran yung mga supporter ng dating Pangulo. Kung mapapansin ninyo, marami sa kanila nakalabas ang smartphone at nagla-live stream sa social media. Kung matatandaan natin, malaking component ang social media sa pangangampanya ni then Davao City Mayor Duterte. Kaya siya nanalo bilang Pangulo noong 2016. At ngayon, nakikita natin ulit na ginagamit ng mga tao ang social media at ang advanced technology para ilabas ang kanilang hinaing ngayon sa sitwasyon ng dating Pangulo. Balik sa inyo. Okay. Yung nakikita mo ba, Bok, Brian, sa likod mo ba yung Terminal 3? Just to locate ourselves. Is that Terminal 3 behind you? And is that yung toll gate paakyat ng tawag doon? Skyway. Skyway? I'm sorry, Bok, pasensya na, pwede bang pakiulit yung tanong? Yung sa likod mo ba, is that Terminal 3 dito right behind you? Kasi I can see a set of lights at the back behind what looks like a tollway. Is that Terminal 3 behind you? And directly behind you, is that a tollway going up SETEX? Ano yung tawag doon? SLEX? Skyway. Itong pole. Tama ba ang aking narinig, Bok? Yeah. Go ahead. Okay. Itong pole na ito yung tinutukoy natin kasi na nasa ilalim nga ng Skyway. Ito yung dito sila unang nagtipon, yung mga iilang supporter. Pero dahil dumami na sila, nagpunta na sila doon sa may medyo open field. Yes, ito nga yun. Ito yung pole ng Skyway ito. Paakyat yan. Tapos, nasa ilalim yung mga media kanina,
yung mga supporter, buong araw yan na talagang minatyagan kung ano ang magiging lagay ng dating Pangulo. Tapos hindi ko alam kung mahahagi pa ng camera dahil medyo malayo talaga, pero nandun yung parang runway kung saan dumadaan yung eroplano bago maka-take off. Pero yung mga flights na nakikita natin, mga private flights. So yung chartered flight, inaabangan pa natin. Thank you, Brian. Basa. Okay. Sa ngayon, Bok, ang nakikita natin ay yung parang runway, ano? Yung tarmac kung Yeah, saan I suppose naroon it's a tarmac. Nasaan yung eroplano na At lunan yan ang, si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oo. We understand that it's a Gulfstream May mga 550 jet that's been used by the president several times already. It's not clear yet what or who's the specific owner of the jet, but it's been used by the president in the past. And it's moving already. Kanina may nakita tayo dun sa video na mga nagpapaalam, ano, may kumukuha ng video. Kung nakikita natin, nagmamaneuver na itong eroplanong ito. Supposedly, ang pagkakaalam natin, dediretso ito ng The Hague via Dubai, but kanina lamang nakita natin yung post ni dating Executive Secretary Medialdea na ang sinasabi niya ay isinakay sila sa eroplano na hindi nila alam kung saan papunta. But supposedly nga, Bok, diba, papunta ito dapat ng The Hague after the ICC arrest. Yeah, it's a Gulfstream with the tail number RPC 5219. At kagunay po niyan, pinagbawalang makapasok sa Gate 1 ng Villamor Air Base ang anak ni dating Pangulong Duterte na si VP Sara Duterte. At live mula sa Villamor Air Base, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, kamusta ang sitwasyon dyan? Nakapasok ba si VP Sara? Bok, 10:57 nga ng gabi nang makita sa runway yung jet na sasakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinasabing ito'y umalis na ng ating bansa ngayong mga ilang oras mula ngayon. At bago yan, alas 10 ng gabi ay nakita nga natin convoy ni VP Sara Duterte na pumunta rito sa Gate 1 ng Villamor pero hindi sila pinapasok matapos nga mapabalita na sumakay na ng eroplano si dating Pangulong Duterte. Nagkaroon ng lockdown at nagkaroon ng pakiusapan na umabot nga ng 30 minutes pero hindi sila pinayagan dahil hindi raw sila nakakuha ng clearance mula sa PNP. Dahil dyan, nag-live tayo kanina sa social media at sinabi natin nandito na nga si VP Sara at naghihintay at hindi nga sila pinapapasok. Dahil dyan nagdatingan dito yung mga supporter ni VP Sara at ng media at napilitan nga lumabas sa kanyang sasakyan si VP Sara para magbigay ng kanyang pahayag. At narito ang kanyang mga naging pahayag. Very much pamumulitika ito. Kahit ang ibang bansa nagsalita na. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. This is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service to the Filipinos. Message po kay PBBM. Wala akong message sa kanya. Sa ngayon, Bok, makikita mo sa aking likuran ng mga anti-riot police na lamang at mananatili pa rin naka-lockdown, nakasarado yung gate nitong Villamor matapos ngang umalis na si Pangulong Duterte. Pero sa ngayon, ilan sa mga sinabi nga ng mga kaalyado ni Duterte, kagaya ni Atty. Torion na nagsampa ng kaso para magkaroon ng TRO sa Supreme Court ay bigo pa raw silang makuha ito at umaasa sila sa Supreme Court na makukuha ito anumang oras mula ngayon. Pero kung nakaalis na si Duterte, ibang pag-uusap na raw ito at aalamin nila kung ano ang proseso. Balik sa iyo, Bok. Maraming salamat, Gary De Leon. Binanata ni Vice President Sara Duterte ang pamahalaan sa pag-aresto sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa bise, isinuko ng gobyerno ang dating Pangulo na isang Pinoy sa mga dayuhang otoridad. Tahasang paglabag daw ito sa ating soberanya at insulto sa bawat Pilipino. Ang malala pa raw, ipinagkait daw sa kanyang ama ang kanyang mga karapatan. Ang sapilitan daw na pagdala sa dating Pangulo sa The Hague ay hindi makatarungan kundi isang pag-uusig. Patunay daw ito na kayang abandonahin ng gobyerno ang sariling kababayan. Sa huli, sinabi ng bise na God save the Philippines. Sa isa pang sumunod na pahayag, may tila pinatatamaan si VP Sara. Sabi niya, kung Pilipino ka, hindi ka kailanman susunod sa mga dayuhan sa sarili mong bayan. We are not Filipinos for nothing. Dagdag pa niya. Huwag bibitiw, magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Makakausap natin ngayon si Senator Bongo. Magandang gabi, Senator Go. Salamat po sa inyong oras at sa update ninyo maghapon through FB Live. Hi, sir. Magandang gabi po, ma'am. Mayan sa mga kababayan natin nakikinig. Magandang gabi at nakakalungkot na gabi po mga kababayan natin. Kasama ko po si Ed Lingaw. Okay, sir, pa-confirm po. Tama Hello, po. Yes, sir. Sir, hindi kayo nakapasok sa may tarmac pero makukumpirma niyo po ba sa amin kung nakaalis na po yung eroplanong sakay si dating Pangulong Duterte? Opo, kakaalis lang po na pinadalhan po ako ng litrato. Nakaalis na po. Sarado na yung pinto. Nag-take off na po sila. At for me, this is the saddest day in Philippine history. Nakakalungkot po sa isang tatay natin, 80 years old na po. Baka hindi niya kayanin. Sa health niya, kilala ko po. Dahil ako mismo, sinusubaybayan ko po ang kalusugan ni Pangulong Duterte. Kanina nga mismo, sinamahan ko yung mga doktor niya, ambulansya, hindi pinapasok. Bakit mo ipagkakait? Constitutional right naman po yun na mabigyan po ng medical attention. Isang ano na siguro, konsiderasyon sa isang tao, na pinahal tayo, naglingkod sa bayan, at kayo na pong humusga. Hindi po dapat ang banyaga ang humusga dito. Senator, may paliwanag po ba kasi... Napaka-insulto po nito. Go ahead, sir. Go ahead. Napaka-insulto po nito sa ating... it is an affront to the sovereignty of the Philippines. Alam nyo, nakakalungkot po. Dapat Pilipino po humusga sa kapwa Pilipino. Okay. Senator, what's your plan from here on? Alam naman natin na kayo po ay isa sa, kung hindi man pinakamalapit, kaya dating Pangulong Duterte. Kayo po ba'y susunod doon at least masamahan siya in the few days po ng kanyang trial? May ganun hubang plano? Pag-usapan pa po yan ng mga abogado. Mas importante po, nasa legal na po tayo ngayon. Legal remedies na po ang ginagawa ng kanyang mga abogado. So, ako naman po, patuloy kong susubaybayan, especially with health, dahil yan naman po pinangako ko sa kanya noon pa. Hanggang sa kanyang pagtanda ay tutukan ko po ang kanyang kalusugan. In fact, kahit na nagpapa-hospital siya ngayon, hindi na ako sa Pangulo, sinasamahan ko po siya. More on health po ang aking ginagawa para sa kanya. Napaka-importante sa atin ang kalusugan niya. He's turning 80 years old na po. Opo. Sir, I understand earlier the former president was parang hesitant or resisting, at the very least, resisting the idea of going with Interpol to The Hague. Ano po yung nakapag-convince doon sa dating Pangulo na finally sumakay na sa aeroplano at sumama? Ang narinig ko lang po sa video, alam niyo, hindi po ako pinapasok. Ako yung unang nasa airport kanina. Dala-dala ko yung ambulansya at saka yung tatlong doktor niya. Yung doktor niya po for 20 years. Dahil, alam niyo, he scheduled po for medical check-up tomorrow, March 12. Matagal na po yung nakaschedule. Hindi naman po ako pinapasok. So, alam niyo, napuputol po. Go ahead po. We can hear you, sir. We can hear you, sir. It's clear. Yun lang po, nalulungkot lang po talaga ako sa nangyayari ngayon. At hindi na po siya tumutol at abogado naman po siya. Sabi nga niya, narinig ko lang po kanina, stop this madness. So ibig niya po sabihin siguro ayaw na niyang magkagulo. At alam niyo, nung umuwi siya rito sa Pilipinas, may chismis na po bago sa umuwi na merong mga ganong balita. So, pero pinili niya po rin po na umuwi. It was his decision. At decision niya po yun. Ibig sabihin po, handa siyang harapin
At parating naman yung sinasabi yan na interview rin po yata siya kagabi. Yes, sir. Sir, ito po kasi, pag lumanding po siya sa The Hague, dire-diretso na po yan from pre-trial hanggang sa trial mismo, hanggang kung sakali, hanggang sa desisyon ng ICC. Mahaba-haba po yan. So he's going to be there for the entirety of yung proseso niyan. Yeah. What's the plan po? I suppose a lot of people were surprised, would have been surprised na the former president still went with authorities to go to The Hague. Considering po that, kasi dire-diretso na po yan, mahaba-habang proseso. I am more concerned po sa kanyang health, kung kakayanin ba niya. Yun po ang aking malaking pangamba, kung kakayanin ba niya ilang buwan, ilang linggo, ilang araw, o ilang taon, o saan siya kukuha ng gamot niya. Alam nyo kanina, yung supply ng oxygen, nag-oxygen yan eh. So, saan niya kukunin yun? Mabibigyan ba siya ng medical attention doon? Tandaan po natin, it is our constitutional right to avail of medical attention. Pero, so, ang masakit dito, kung anong mangyayari sa kanya doon, sino pong mananagot? Senator, last question from my part po. Yung tungkol po sa health, ano pong explanation, bakit nga ho ba itinuloy pa rin pong ilipad siya papunta sa The Hague, kahit nga po sabi nyo meron siyang dapat na check-up bukas, plus aside from the health, meron pong nakabinbin na for TRO sana ngayon sa Supreme Court. So may mga reasons kayo, pero... I really don't know with the authorities. Sila po nakakalam. Sila po nag-insist to immediately fly the former president. Okay. So, I really don't know. Hindi po ako pinapasok. Ako nga, hindi pinapasok. Kahit si Vice President, nag-abot po kami sa gate ngayon. Opo. Since 10 o'clock, nandidala po ako sa gate ng Villamor. Opo. Naawa nga ako sa mga sundalo. Ini-explain nila kanina, ginagawa lang nilang trabaho nila. Sabi ko po sa mga sundalo, gawin niyo lang po ang inyong trabaho, naintindihan namin kayo. At mahal namin kayo, mga uniform personnel. Alright. Maraming salamat po, Senator Bongo. Thank you for your time, sir. Thank you, sir. Kasalukuyan nagbibigay ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin po natin ngayon. Ito na po, papalapit ng Pangulo doon sa kanyang plataforma. Rostrum. At nakatakda siya, kanina pa ito inanunsyo, no, na siya ay magbibigay ng kanyang statement kaugnay dito sa pangyayaring itong pag-aresto kay ating Pangulong Duterte. I think they were waiting precisely for the departure before he gives a statement. Oo. Pero at least andito na siya sa may venue. Nakita na natin siya. Okay. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Marcos. Good evening, everyone. I'm sure you know the subject matter of our little meeting today, this evening. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common-law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad.
This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed." Now that's what happened. So yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it okay if we give them copies of the arrest warrant, photocopies of the arrest warrant? Would that be possible? Do we have limitations on that? We have the limitations, but we can. We have here the SILG, who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are. It's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Sir, thank you, sir. Second question, sir. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol.
Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Okay, well, I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. So that would seem. But once again, we have to recognize that, you know, of course, it's natural for people to put lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Wala tayong, hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Maraming salamat, Mr. President, sa paglilinaw ninyo. You want to ask another question? All right, sure. Sir, there are calls for people power. There are, in fact, as we speak, protest actions ongoing. Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, you know, again, the government is just doing its job. Wala namang, it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa nung mga nakaraan na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. And that is what's happened here. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? You know, he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. So this is the evolution of his case, and this is where we end up. Yeah. All right. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Good evening. There was President Bongbong Marcos live from Malacanang. Some very interesting points that he raised. Among them, the arrest that we did today, the President said, was in compliance with commitments to the Interpol. It just so happens it came from the ICC. Exactly. Ang So, sinasabi ng very incidental daw that it's an arrest warrant from the ICC. hindi mahindian ng Interpol. Yun ang sinasabi ng Pangulo. Yung kooperasyon na ginawa ng gobyerno, hindi dahil sa ICC, kundi dahil sa Interpol. Dahil kung hindi, wala rin tayo maaasahang tulong doon sa mga Filipino fugitives abroad. Pero ang sinasabi niya dyan, tinutulungan tayo ng Interpol. Ngayong humingi ng tulong ng Interpol, tumulong din tayo. Just in this case, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ito. And, sinabi rin ng Pangulo na meron talagang physical copy nitong warrant. At nakita niya ito, binigay ito sa kanya at 3 a.m. last night mula kay DOJ Actually, it's already available Secretary in a lot of websites this morning pa lang.
Yeah, oo. So, basically, yun yung mga points ng Pangulo. At ang sinasabi niya, all legal process naman ay nasunod. Okay, tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagsama-sama mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa Davao City at iba pang probinsya. Hindi nila maitago ang pagkadismaya sa pagkakaresto sa dating Pangulo. At live mula sa Davao City, nasa frontline na balitang yan ng ating Mindanao correspondent si Bril Montalvo. Bril, nandiyan pa ba mga supporter ng dating Pangulo? Bok, alam mo, kakatapos lang ng isinagawang pagtitipon dito ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito nga sa Rizal Park sa Davao City. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin pumupunta dito or nakilahok ang magkapatid na sina Mayor Baste Duterte at Congressman Pulong Duterte. Isa si Nanay Leticia sa mga Duterte supporter na nagtipon sa Rizal Park sa San Pedro Street, Davao City. Sumikip daw ang kanyang dibdib nang malamang inaresto si Digong. Aniya, ipagdarasal na lang niya kung anuman ang kahihinat na ng dating Pangulo. Naiiyak ako, bakit siya kukunin na? Mabuting tao man si Digong. Magdadasal na lang ako na hindi siya dadalhin sa ibang bansa. Ang mag-asawa namang ito na mula Sultan Kudarat, dumayo pa sa Davao City para ipakita ang suporta sa dating Pangulo. Nagdala pa sila ng tarpaulin na may katagang "We stand with FPRRD." We stand for Tatay Digong. We believe in him. Sana ma-okay na ito lahat. Manindigan siya. Tsaka sana healthy siya doon. Wala mangyaring masama. Bukod sa Davao City, nagtipon din ang mga taga-suporta ng Pangulo sa ibang lugar. Gaya na lang sa Iligan City, Lanao del Norte, kung saan may mga nagsindi ng kandila sa bahagi ng National Highway sa Barangay Poblasyon. Sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte, nagsama-sama ang mga supporter ni Digong sa Rizal Park. Sabay-sabay din nilang isinigaw ang pangalan ni Duterte. Ang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte may patutsada laban sa kasalukuyang administrasyon. Sa kanyang post sa mga social media account niya, iginiit niya ang political maneuver daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-aresto sa kanyang ama. Pinapatay din daw ang kanyang ama dahil sa aniya illegal na pag-aresto nito at pagtanggi sa atensyong medikal sa kanya. Bok, inaasahan naman na magpapatuloy itong programa dito sa Rizal Park bukas. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Bok. Maraming salamat, Bril Montalvo. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isinailalim na ng PNP ang buong Pilipinas sa heightened alert kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa memorandum ng PNP, posible raw dumami ang mga nagrarally sa buong bansa. Dahil dyan, pinaalalahanan nila ang mga uniformed personnel na higpitan ang seguridad at mag-ingat. Inatasan din ng mga pulis na magtayo ng ilang border control points sa ilang lugar para mapanatili ang katahimikan sa bansa. At yan po ang 45 minutong paghimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.